Tapos na ang World Cup pero maganda dahil may isa pang mahalagang laban para sa FC Barcelona. Hindi ako nag-e-exaggerate dahil sa mga susunod na oras pwedeng matukoy ang kinabukasan ni Julian Alvarez. Habang mainit pa ang usapan sa World Cup final, abala na si Joan Laporta sa operasyong prioridad niya para palakasin ang opensa ni Hansi Flick. Mag-ingat dahil matapos ang pahayag ni Gilmarin, gumawa ng mahalagang desisyon ang Barca at limitado ang alok nila kay Julian. Hindi maghihintay ng matagal ang Barca at sa video na ito, ipapaliwanag ko kung bakit sa susunod na linggo maaring mapagpasyahan ang isa sa mga transfer na yung Taginet. Ang papel ng manlalaro at ng kampo ng futbolista kung bakit patuloy na naniniwala si Laporta at ano ang sitwasyon natin sa mga susunod na oras. Magagawa kaya ni Julian? Makakarating kaya siya sa Barca sa mga susunod na araw dito sa Barca? Gusto naming mangyari yan at dito sa Barca, ikukwento namin sa inyo gamit ang napakagandang video na ito. Pindutin nyo ang like button at mag-subscribe kayo. Ngayong tapos ng World Cup, lahat ng malalaking club ay muling napofocus sa transfer market. Sa loob ng ilang linggo, maraming negosasyon ang naisantabi muna para hindi makaapekto sa World Cup. Ngayon, wala nang dahilan. Panahon ng makipagnegosasyon, magharap-harap at magdesisyon. At isa sa mga usaping pinaka-pinagtutuunan ng interes ng Barca ay ang pagsara ng kasunduan kay Julian Alvarez. Matagal ng usap-usapan ng Argentinong striker at naniniwala ang sports management ni Deco na may lahat ng katangian ang manlalaro para pamunuan ang proyekto ni Hansi Flick. Ang kanyang kabataan, kakayahan sa pag-goal, pressing, liksi at karanasan sa mataas na antas ay ginagawa siyang isang manlalarong may kompetitibong pag-iisip na swak sa ideya ng coach ng Barcelona. Kaya, patuloy na minomonitor ng aming koponan ang mga posibleng kaganapan matapos ang final ng World Cup. Bago tayo magpatuloy, may hihilingin at itatanong ako sa iyo. Kayo ba ay all-in para kay Julian Alvarez? Kung oo ang sagot mo, mag-iwan ka ng like dahil mukhang magiging mainit ang summer na ito. At mag-subscribe ka dahil sa channel na ito, ikukwento namin sa iyo ng detalyado ang lahat ng mangyayari sa negosasyong ito na tingin namin ay malapit na matapos sa mga susunod na oras. Sa mga nakaraang araw, may mga pahayag na talaga namang naging usap-usapan. At sa loob ng Atletico de Madrid, hayagang sinabi ni Miguel Angel Gilmarin na mananatili si Julian Alvarez sa Atletico de Madrid na nagpapadala ng matibay na mensahe. Isang mensahe na nakatuon sa lahat ng mga club na interesado pero lalo na laban sa FC Barcelona. Ipinapakita nito ang lakas ng Atletico at na hindi nila kailangang magbenta ng mahalagang manlalaro. At sa totoo lang, yun mismo ang talumpati na inaasahan mula sa isang pinuno na gustong protektahan ng kanyang club sa ganung posisyon sa negosasyon. Pero ibang usapan ang mga pahayag sa harap ng mikroponyo at ibang-iba ang nangyayari kapag nagsimula na ulit ang mga pag-uusap. At sa kasong ito, alam natin na sa loob ng Atletico de Madrid ay may isang mahalagang salik at yon ay ang kanilang grupo ng mga mamumuhunan. Isang grupo ng mamumuhunan na mas mataas kina Gilmarin, Simeone at Enrique Cerezo. Ang grupong ito ng mamumuhunan ay malinaw na magbabantay sa kanilang mga pinansyal na interes. Alam natin nagsalita na si Julian sa publiko noong World Cup at sinabi niyang gusto na niyang umalis. Naniniwala kaming hindi masasayang ang alok ng Barcelona at kailangan makipag-usap ng grupong ito ng mga mamumuhunan sa Barcelona. At ang totoo, ang Barca, gaya ng sinabi ko, malinaw kong ipinahayag yon sa likod ng mga pinto. Nagbigay sila ng magandang alok, isang alok na, sa totoo lang, hindi mananatili habang buhay. Kaya kahit matindi ang mga sinabi ni Gilmarin, nagtitiwala pa rin ang Barca at tinitingnan nila ito bilang isa pang hakbang sa landas na ito. Habang hayagang isinasara ng Atletico de Madrid ang pinto, hindi nawawala ng pag-asa si Laporta. Ang presidente ng Barca ay nanatili sa parehong estratehiya mula simula. Igalang ang tamang panahon, huwag gumawa ng ingay habang ginaganap ang World Cup at maghintay. Maghintay ng panahon na tapos na dahil tapos na ang lahat at nagsimula na ng bakasyon si Julian. Nayon! Ito ay tungkol sa pagsasara ng pinakamahalagang pagkuha ng manlalaro sa termino ni Joan Laporta. Ayon sa impormasyon, ipinahayag ng Barca ang interes bago magsimula ang World Cup at nayon ay hinihintay na lang ang pinal na sagot matapos ang torneo. Pero dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang detalye. Ang alok na yon ay hindi mananatiling bukas magpakailanman.
Nagpasya sila Porta na magtakda ng hangganan at tiwala ang Barca na sa mga susunod na oras, sa mismong linggong ito, magkakaroon ng pagkakaunawaan at uusad na ang usapan. Dapat planuhin ng Barca ang koponan, tapusin ang mga bagong dagdag at maibigay kay Hansi Flick ang mga pampalakas sa koponan sa lalong madaling panahon. Kaya, pulang naka-highlight ang linggong ito sa kanilang kalendaryo. At malinaw na malinaw ito sa Barca. Kung sa mga susunod na araw ay walang magiging malaking pag-usad, magsisimula ng seryosong pag-aralan ng club ang iba pang alternatibo maliban kay Julian Alvarez. Hindi ibig sabihin na ayaw na kay Julian, kundi tungkulin ng Barca na protektahan ang sports planning at ibigay sa coach ang lahat ng kailangan niya. May isang elemento na maaring maging mapagpasya sa negosasyong ito ang kagustuhan ng manlalaro. Noong panahon ng World Cup, tandaan ninyo na sa mga unang araw ay nagsalita si Julian Alvarez sa harap ng press ng Argentina at malinaw niyang sinabi na pagkatapos ng World Cup ay magkakaroon ng resulta. Malinaw niyang ipinahayag na gusto niyang umalis sa Atletico de Madrid at ang kagustuhan niya ay maglaro sa ibang koponan. At ang koponang yon ay ang Barca. Paulit-ulit niyang ipinakita sa publiko na bata pa lang siya, pangarap at hinaharap niya ay laging nasa Barcelona at malinaw na matapos magsalita sa World Cup, nasa tamang direksyon na ang lahat. Alam din natin ang maalamat na pagpupulong kasama ang kinatawan niya at pamunuan ng Barca kaya't handa na ang lahat. Alam nating may kasunduan na sa dalawang panig, ngunit ayaw ng Atletico de Madrid na mawala ang kanilang bituin kaya't hindi pa natutuloy ang paglipat. Alam ng Barca na gustong pag-isipan ng manlalaro ang kinabukasan niya, tapos na ang usapan. Ngunit patuloy pa ring lumalaban ang Atletico de Madrid at ayaw nilang mawala ang mahalagang bahagi ng pulang at puting koponan ngayong season. Sa mga susunod na araw, malalaman natin kung alin ang mananaig, kung ano ang uunahin, kung anong landas ang pipiliin ni Julian at kung ano ang gagawin ng Atletico de Madrid kasama ang kanyang kinatawan. Sa antas ng institusyon, kahit patuloy magsalita si Enrique Cerezo, nangingibabaw pa rin ang grupong mamumuhunan na nagbibigay ng pondo at kailangan makipagkasundo sa huli. Kaya sa mga susunod na oras, maging tutok ka dahil maraming mangyayari. At ngayon, ito ang isa pang tanong, isang bagay na iniisip ng maraming tao at gumugulo sa isipan ng maraming tagahanga ng Barca. Bakit sobrang interesado ang Barca kay Julian? Bakit si Hansi Flick at Deco ay gustong-gusto siyang maging blaugrana? At ayun, malinaw na malinaw, ang sagot ay nasa estilo ng laro ni Hansi Flick. Ang Aleman na coach ay gusto ng forward na hindi lang scorer, kundi kayang mag-press, tumakbo sa espasyo, makipag-ugnayan, at lumika ng kalamangan. Sakto si Julian sa ganitong role. Kayang maglaro bilang sentrong forward o sa gilid, mausay siya may bola man o wala at matindi ang pressure niya sa depensa. May karanasan na si Julian sa matataas na kompetisyon tulad ng Champions at World Cup Finals. Naniniwala kami na siya ang may tamang profile para maging manlalaro ng Barcelona at siya ang perpektong manlalarong pang-atake para samahan sina Lamine Yamal, Rafinha, Anthony Gordon o Karina de Jemi. Sabik na sabik si Deco at hiniling ni Hansi Flick na tapusin na agad ang operasyon. Tandaan natin na nagsimula na ang pre-season ng Barca at malapit na magsimula ang mga friendly matches. Ngayon, kailangan munang magpahinga ni Julian matapos ang World Cup pero alam ng pamilya niya, ng ahente niya at ni Julian mismo na mahalaga ang papel nila sa operasyong ito. Sa tingin niyo ba magiging player ng Barca si Julian? Comment kung Julian oo o hindi. Babasahin namin ang sagot nyo. Narito ang malaking tanong, magkano ang kailangang bayaran ng Barca para kay Julian Alvarez? May napagkasunduang halaga sa alok na yon na ginawa ng Barca bago magsimula ang World Cup, 100 milyong euro. Mahalagang linawin ito dahil may mga usap-usapan pa nga na hihingi ang Atletico de Madrid na hindi bababa sa 150 milyong euro. Sa aming pagsusuri, kung magnegosasyon ang dalawang panig, tinatayang aabot sa 100 hanggang 120 milyong euro ang halaga kasama ang nakapirming halaga at mga karagdagang bayad. Alam naming malaking investment ito para sa Barca, ngunit pinag-uusapan din natin ang pagkuha ng striker na may malaking potensyal. Si Julian ay napakabata pa, alam ito ng Barca, at alam din namin na ang pagkuha ng isang number 9 na ganito kalaki ang pangalan ay talagang mahal sa merkado.
At ang malaking tanong ay kung makakahanap ang dalawang panig, ang dalawang club ng paraan ng pagbabayad na magpapahintulot na matuloy ang operasyong ito. Tapos na ang World Cup kaya magsisimula na ang totoong laro. Umaasa ang Barca na may mga galaw sa mga susunod na araw. Kailangang magpasya ang Atletico de Madrid habang pinipilit ng kampo ng manlalaro na mapunta si Julian sa Can Barca. Kami dito sa channel na ito ay magiging mapagmatyag para sundan ang lahat ng mga mangyayari. Dahil may kasunduan man o wala, alam natin na sabik si Julian na makapunta at bukod pa rito, ang mangyayari sa mga oras na ito ay magtatakda ng kinabukasan ng kopo ng Rojiblanca at ng kopo ng Chule. Pareho silang kailangang maghanap ng alternatibo o magpalakas ng husto. Tingnan natin kung ano ang mangyayari at lahat ng yan ay ikukwento namin sa iyo dito sa Barca Hoy. Mensahe ko, manatili tayong positibo at magtiwala tayo na magiging mandalaro ng Barcelona si Julian. Ikinukwento namin ito ng live dito sa Barca Hoy. Barca noon, ngayon at magpakailanman.